Nag-hire ng counter-affidavit ang gwardya na nagtaboy sa isang sampagita vendor sa viral video nakuha sa harap ng isang mall sa Mandaluyong. Isang kinatawan ng kanilang security agency ang nagsumiti nito. Nauna nang humarap sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies noong Lunes ang gwardya na humingi ng paumanhin sa pangyayari. Sa susunod na linggo, inaasang haharap ang sampagita vendor. Ayon sa PNP SOSYA, kung hindi siya magpapakita, ay itutuloy na ang pre-evaluation para makapaglabas ng desisyon kaugnay ng insidente. Makikipagtulungan ang Department of Agriculture at DTI sa Bureau of Customs para matukoy ang pinagmulan ng ilang kakaibang gulay na itinitinda sa isang palengke sa Pasay. Ayon po sa DA, kulang sa import clearance ang mga gulay at hindi tiyak kung ligtas kainin. Saksi, si Bernadette Reyes. Tiger chili, garlic sticks at Chinese yam. Pangalan pa lang, mapapalingon ka na sa ilang paninda rito sa Cartimar Market sa Pasay. Pero bukod dyan, sabi ng ilang mamimili, nakakaengganyo raw mamili ng gulay dito sa Cartimar Market. Bukod kasi sa malinis, marami raw mga kakaibang gulay dito, kagaya na lamang nitong tiger chili na para bang pinalaking siling haba. Pero ayon sa Department of Agriculture, maaari raw may peligro sa kalusugan ang pagkain ng mga ito. Malalaki, pero hindi kami kumakain nun. Dahil? Natatakot kami kasi hindi namin alam kung anong mga ginagawa doon. Kung manggagaling pa po ng ibang bansa, anong meron? Bakit nila na ipapreserve ng ang gaganda? Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malamang smuggle daw ang mga ibinibentang kakaibang gulay at hindi tiyak kung ligtas kainin. Hindi raw sila na-issuehan ng sanitary and phytosanitary import clearance ng Bureau of Plant Industry. I don't remember that the BPI has issued SPS-ICs for those type. Wala silang health certificate. So that is actually dangerous. Diba? Hindi natin alam kung mataas yan ng heavy metals o kaya kung merong, hindi natin alam kung reject yan, kung yung may pesticide content niya, yung fertilizer na ginamit, tama ba, na hindi harmful sa tao. Ayon sa DA, maaaring hindi raw alam ng mga nagtitinda na smuggled ang mga ito, pero mahalaga raw ang pakikipagtulungan nila para matunto ng source ng mga gulay. Ang alam lang namin doon lang namin kinuha sa Divisoria. Tapos binibinta lang namin dito. I-coordinate din muna namin sa DA sa DTI. Tapos kung ano po yung mga sanction na pwede namin ibigay sa kanila. Makikipagtulungan din ng DA at DTI sa Bureau of Customs para mahanap ang maaaring pinagmulan ng mga gulay. Samantalang mula 58 pesos ay plano pang pababain ang maximum suggested retail price o pinakamataas na bentahan ng imported na bigas sa 55 pesos sa February 5. Pagkatapos ay sisikapin pa itong mapababa sa 49 pesos. By March 1, hopefully, break 50 na tayo, 49 ang MSRP. As long as world prices remain as is today. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Besamin na hindi ehekutibo kundi Kongreso ang dapat magpaliwanag kaugnay sa maumano'y blanco sa BICAM report ng 2025 National Budget. Saksi, si Ivan Mayrina. Hindi kami ang mananagot dyan. Sagot ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna ng kontrobersya tungkol sa mga umano'y blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 National Budget. Sabi ni Bersamin, Kongreso at hindi ang ehekutibo ang dapat magpaliwanag. Mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Ang sinasabing depektibong BICAM report na niratipikahan ng Kongreso ang siyang basehan ng General Appropriations Bill at ng lagdaan ng Pangulo dahil sa batas bilang 2025 General Appropriations Act o ang National Budget. Sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, walang blanco sa isinumiti sa kanilang kopya ng General Appropriations Bill. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din po ang makakapagpuno nung blanco. Kung totoo ang aligasyon na may mga blankong halaga sa BICAM report na pinunan umano matapos itong maratipikahan na,
Mali daw ito, sabi ng Professor Dangat Maytan ng University of the Philippines College of Law na nagtuturo ng constitutional law. Sabi niya, pagkatapos sa ratifikasyon, wala na dapat madagdag o mababawas at dapat parehas ang nilalaman ng BICAM report sa enrolled bill na isinumite sa Pangulo. Pag tapos na yan sa BICAM, tapos na yung insertions, tapos na yung mga appropriations, hindi mo na pwedeng palitan yan. Ang pwede lang gawin, mga typo, mga form to make it consistent. Pero yung maglagay ng value sa mga blank na appropriation, that cannot be done. Kasi dapat yan nga yung dapat pinagkasunduan na yan ng both houses. Nagsabi na mga pumupuna sa BICAM report na dudulog sila sa Supreme Court kaya nagkaroon ng agam-agam sakaling ipatigil nito ang pagpapatupad ng 2025 budget. Pero tiwala si Bersamin na minsan nagsilbing Chief Justice ng Korte Suprema na hindi ito mangyayari. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Matapos ang sunod-sunod na oil price hike nitong Enero, rollback naman ang inaasang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. At batay sa 4 na araw na trading, hanggang 55 sentimo ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang piso ang posibleng rollback sa gasolina. Hanggang 50 sentimo naman ang posibleng bawas presyo sa kerosene. At ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, kabilang sa mga dahilan ng bawas presyo ay ang muling pagbubukas ng mga oil refinery at mga pantalan sa US Gulf Coast. Nakaapekto rin ang mga taripang ipinanukala ni US President Donald Trump. Mga kapuso, posibleng lumakas po ang amihan ngayong weekend ayon po sa Pag-asa. Pero bukod sa amihan, patuloy ring iiral ang mga easterlies. At dahil sa pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies, may tsansang bumalik ang epekto ng shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at Palawan bukas. Kalat-kalat naman ang ulan sa Visayas. Sa Mindanao, posibleng malawakan at matitinding buhos ng ulan. Halos ganito rin ang inaasahang panahon pagsapit ng linggo. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito sa Metro Manila, mananatiling mababa ang tsansa ng ulan ngayong weekend pero doble ingat pa rin. Sa ngayon, wala namang namamataang bagong sama ng panahon ang Pag-asa. 5 araw bago ang pagdiriwang ng Chinese New Year, may mga abala sa pamimili na kanilang ihahanda at mga pinaniniwalaan nilang pampaswerte. At mula sa Binondo, na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, saksilan si Jamie Santos. Jamie? Pia, inilawan ngayong gabi ang Prosperity Tree sa Plaza Lorenzo dito sa Binondo, Maynila, hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon ng Chinese New Year. 3, 2, 1! Nangibabaw ang kulay pula at gold sa Prosperity Tree na inilawan ngayong gabi. Simbolo raw ang Prosperity Tree ng paglago at kaunlaran ngayong taon. Pinagdiriwang din ngayong taon ang 50th anniversary ng China-Philippines diplomatic relations. Kaya naman ilang Pinoy ang nasa Binondo at naghahanap ng pampaswerte. Ako ngayon po, tikoy, tapos yung mga pampaswerte, yung gano'n. Mamimigay po ba kayo ng angpao o sana kayo ay makatanggap ng angpao? Pwede rin po magbigay, pwede rin po na bibigyan. Ang magkatrabahong Emma at Eliza, paglalagay ng bigas sa bowl na may kasamang coins at itlog ang pampaswerte. Plano pa raw nila bumili ng ibang pampaswerte at pangontra sa negative vibes. Usually po yung mga bracelets po, lucky bracelets, and yun yung nabibili usually po dito sa Binondo po. Sana makatanggap kami ng ampaw. Maniniwala tayo sa mga feng shui para swertehin. Naniniwala din kami sa mga horoscope, yung mga paniniwala ng Chinese. So yung mga pampaswerte. Dahil marami ang nais na maganda ang pasok ng bagong taon o Year of the Wood Snake,
mabenta raw ang lucky bracelets tulad nito. Ang black po, anti-bad luck po, pangontra sa masasama. Tapos meron din po siyang piyaw na pang-ano din sa mga Chinese. Tapos meron din tayong color of the year, mocha po. Ito po yung mocha na tinatawag natin. Meron din po siyang piyaw. Siyempre, di mawawala ang food trip at tuwing Chinese New Year, mabili ang tikoy. Naniniwala raw ang mga Chinese na ang pagkain ng malagkit ay paglalapit sa bawat pamilya. Present din ang mga radish cake tulad nito. Made from radish po talaga siya. Tapos may halo lang rin po siya. Then we have different kinds of shrimp po. Then meron rin po siyang mga halong mga pork dyan and dried shrimps and some seafoods din. It brings togetherness po. Iya sa besperas ng Chinese New Year, magkakaroon ng countdown sa Jones Bridge ng alas 11 ng gabi. Magkakaroon din ng Grand Parade sa Chinatown sa Binondo sa January 29 ng alas 2 ng hapon. At live mula rito sa Binondo, Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.